May nagtanong sa akin, "Good eve, Boss Rai. Tanong lang po, boss. Totoo po bang magsasampa sila ng staffa? Yan kasi mensahe sa akin sa Gmail ng isang lending. 1K lang po yung loan ko pero binigay sa akin at 560 lang po. Tas babayaran ko na daw ay 2,900. Di po ba pag staffa hindi pa pasok yan?" Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Kung hey patchoy po no sa ating lahat no, lalo na ho sa mga tawag dito mga kababayan ho natin no, mga Chinese po. Okay? Meron ho kayong concern dito no, nagpinadalang kayo ng email ng isang lending na magsasampa daw po sila ng staffa. Okay? Sabi nyo nga po, ang na-approve sa inyo is 1,000 pesos pero binigay lang po is 560. Wow. Tapos ang babayaran nyo po is 2,900. Ang tindi naman ito. Biruin mo, processing fee nila is 44% na po kagad. Tapos, in 7 days, or hindi ko alam kung 7 days nga ako kasi wala naman kayo sinabi rito kung ilang term. Pero I assume 7 days dahil halos lahat po ng mga abusadong online lending apps is 7 days lang. 190% ang interest. Anak ng kamote. Di yung total ho dyan is nasa 234%. Abay, sobra-sobra naman yan. Di po ba? Hindi naman na makatao yan. Ang layo-layo niyan dun sa sa ceiling on interest rate, no? Kung napapanood niyo po yung mga previous videos ko, no? Yun lang po ang sundin ninyo. Okay? Nandun naman ho nakasad kung ano yung mga dapat yung bayaran, no? Para hindi na masyadong umaba yung video natin, no? So bago natin talakayin kung kaya ba talaga nilang magsampa ng kasong staffa, ano ho ba talaga yung staffa? Okay, ang staffa po kasi is, ito po yung yung sinasadya nyo na lokohin o linlangin sila, no, para kayo ay makapangutang sa kanila. Okay, yun po ang meaning ng staffa. Okay, ano po ba halimbawa nito? For example po, no, nagpresenta kayo o nagbigay kayo sa kanila. Sorry po, maingay, katabi ko kasi kalsada. Balik tayo, no? For example po, nagbigay kayo sa kanila ng ng documentation. For example, ID. Hindi nyo naman pala ID yun. Pineke nyo lang. Kasi wala naman talaga kayong government ID. Or, for example, hinahanapan kayo ng proof of income. Payslip. Dinaya nyo. Alak ng kamote. Yan, isa yan. Okay, tapos, let's say, nagbigay kayo ng address, hindi naman tama. Okay, yun po, meron kasi kayong intention, no, na lokohin at dinlangin sila. Okay, yun ho kasi yung dalawang elemento nun eh. No, so yun ho yung staffa. Ngayon, in the case po kasi ng mga abusadong online lending apps, okay, kung maobserbahan nyo po, no, pag sila nagpaano ng applications, yung sa apps nila, diba, ang kailangan, pangalan, address, yung other details po, tapos nangingi lang po ng ID yan, tsaka po, yung cellphone number nila na connected po sa e-wallet. And after a couple of minutes, 5 minutes to be exact, papadala na yung pera sa inyo. Okay, ngayon, ang question dun is, na-verify po ba nila? So, na-investigahan po ba nila yung authenticity and veracity ng documentation na ipinasa ninyo, yung mga documents na pinasa po ninyo, tsaka po yung mga information na nakalagay dun sa itinipe ninyo dun sa apps nila. Di po ba? So, kasi yun ho ang ang pinaka diyan na question diyan eh. Paano nila nalaman na kayo po nanloko at nanlinlang? Di po ba? Kasi yun ang yun ang kailangan nilang i-prove sa korte. Kung sila nga ay magsasampa ng staffa. Di po ba? Kasi hindi ho ganun kadali yan, napakahirap ho kasing patunayan yan eh. Yung burden of truth po kasi niyan is nasa kanila. Paano nila ngayon sasabihin sa korte na, ay, ni-staffa kami yan eh. Di po ba? Kasi kung meron ho kayo talagang intention na lokohin at linlangin sila para kayo ay makakuha o makahiram sa kanila ng pera, may probability po na masampahan kayo ng kasong staffa.
Pero kung ang pinisinta nyo naman at inilagay nyo lahat na information dun sa application tsaka yung mga documents na pinasa sa kanila is totoo, there's no, wala hong papasok na kasong estafa dyan. Saka po ang estafa, hindi ho yan base sa amount. Kasi ang nyo rito is, di po ba pag estafa, hindi papasok yan. Kasi ang inaano nyo doon is yung amount. Hindi ho nagbabase sa amount ang estafa. Ang pakakatandaan nyo po, yung dalawang elemento, yung panlilinlang, tsaka panluloko. Okay po? Kumbaga may intensyon kayong dayain talaga sila. Okay? Kasi laging iniisip po ng mga nanonood po sa atin o ng ibang tao, ang connotation pagka estafa is malakihang pera. Wari, inistapa ako nito kasi hindi ako binayaran. Hindi po. Hindi po porkit hindi pa lang nababayaran yung utang, ay estafa na. Hindi po. Dapat yun, may panlilin lang at saka panluloko. Yung intent mo na lokohin yung kabilang partido para ikaw ay makahiram ng pera. Yun po ang definisyon ng estafa. Okay? Kaya alisin nyo po sa isip po ninyo na porkit hindi nyo nabayaran, estafa na kagad, hindi po. Okay? Kailangan po yan is napatunayan nila na nilinlang nyo sila at niloko para kayo ay makakuha ho sa kanila. So, ang sagot po doon, kasagutan is malabo. Kung tama ho lahat yung information na inilagay nyo at saka yung mga documentation na inilagay nyo doon. Okay, kung talagang nilagyan nyo ng mali, well, there's a possibility na masampahan ko kayo ng kasong estafa. Pero yung burden na patunayan yun sa korte is nasa sa kanila po. Okay, kaya po kayo kung mag-a-apply sa kahit na ano pong mga lending, financing, or bangko, make sure po na lahat ng information ay tama. Huwag yung dadayain. Kasi pag kaya na patunayan at hindi kayo nakabayad, at nakita nila, bigaya pala ako nito, pwede ho silang magsampa ng estafa niyan. Okay po, yun lagi nyo pakakatandaan. Maging tapat ho kayo kasi tawag dito, dun ho kayo i-evaluate kung kakayanin ho ba ninyong bayaran o hindi. Ito po tungkol sa mga lending, financing at bangko. Ito ho kasi mga abusadong online lending apps na to, walang evaluation yan. Basta ho yan, nakuha na information nyo ng mga yan, pati po yung mga documentation na dapat yung ilagay doon sa kanilang apps, papadala na kayo ng pera niyan. Kasi nga sabi ko sa inyo, ang negosyo nitong mga bugok at abusadong online lending apps na ito, is kunin po yung information ninyo. Yun lang po. Totoo yan. Hindi ba kayo nagtataka? Sa halaga ho 1,000, pag nakuha na lang na information yung pangalan, address, sa kayo nagtatrabaho, cellphone number, email address, pati po yung mga nanakawin nilang mga cellphone numbers doon sa inyong contact details, kasama ho yun. Tingnan nyo. Tsaka, doon sa pamamaraan nila ng paniningil Kasi kung gusto talaga nila kayong singilin, bakit to ganun kayo singilin ko nun itong mga bugok na to? Pasigaw, pamura, di ba? Laging galit. Hindi ho ganun ang paniningil. Di po ba? Kasi the intention is makuha yung information ninyo para ho yun ang gagamitin nilang negosyo. Okay po, yan ho yung mga mga laging lumalabas sa mga bali-balita na Okay po, ako ho, sinasabi ko lang sa inyo kung ano po yung sit-sit na nare-receive ko. And talaga naman pag i-analyze mo, totoo naman. Di po ba? Bakit ka maniningin ng ganung pamamaraan? Di ba? Samantalang may ibinigay kang pera dun sa kabilang partido. Di po ba? Naglabas ka ng pera Ang negosyo mo, lending, magpautang, pag naglabas ka ng pera, definitely may tubo naman talaga yan. Okay? Pero hindi kagaya naman dapat ng ginagawa itong mga abusadong online lending apps na talagang sobra-sobra naman na halos hindi na makakain yung mga tao sa di ba? Kasi sila na lang ang kumikita di ba? Ngayon, ikaw kasi kung ang intention mo talaga is magpautang, okay? Pag hiniram yan, dapat yan bumalik, di ba? So para yan bumalik, kailangan ayusin mo yung inyong paniningil. Sila hindi inaayos ang paniningil di po ba? Ano ang ginagawa? Bago pa lang dumating yung due date, magagalit na sa'yo agad. Di po ba? Tatawagan na yung mga hindi naman dapat tawagan, ipapahiya ka na kung saan-saan. Di po ba? So ano ngayon ang iisipin mo? Porket nakuha mo lahat ng information ko, ganun-ganun na lang.
Di po ba? So, ako, pinagtagni-tagni ko lang. No? So, ako, ang analysis ko dyan talaga is, yun lang ang negosyo niya. Kukunin information mo, tsaka ibebenta sa iba. Di po ba? Mas malaki kita nila doon. At bukod doon, di po ba, sabi nga ng, dun sa video ni Kajani, shoutout sa'yo, isiniwalat po dun sa isang istasyon na connected nga daw po, di umano, ang Kupogo, tsaka ang mga abusadong online lending apps. So, ibig sabihin, naguhugas lang sila ng pera. Money laundering. So, tagni na, di ba? O, hugasan yung pera para makakuha ng information para maibenta. O, yun yung ang negosyo nila. Di po ba? So, ano lang ho, iba yung ingat. Okay? Kasi hindi ho porkit dumaan sa feeds nyo, sa wall nyo, no, yan, hihiraman nyo na. No, lagi ko po sasabihin sa inyo, no, na pagka kayo nakahiram dyan, talaga pong parang kayong, pumasok na sa madilim na tunnel. No, lahat po ng pang-aabuso mangyayari sa inyo pag hindi nyo nabayaran na maayos yan. No, kaya po pagka nakahiram kayo dyan, may pera naman kayo, bayaran nyo. Okay, ngayon kung talagang nagpaas nyo na kayo, nagipit kayo, pag-ipunan nyo siya, tsaka nyo siya bayaran. Pero ang pinaka-the-best ho dyan is huwag kayong manghihiram sa mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Kasi, naku po talaga naman, marami na hong mga kababayan natin, no, ang ang nalubog dyan. So, huwag na ho tayong sumama pa. Para mabawas. Kasi hindi ho matitigil yung mga yan eh. Pagka kasi yan, tinangkilik nyo ng tinangkilik, patuloy lang humag-aasig ng lagim yung mga bugok na yan. Hindi mo mauubos yan. Di ho ba? Tayo rin lang naman din ho kasi ang tumatangkilik eh. Di ba? Huwag ho natin tangkilikin para matigil yan. Yun lang naman ho ang solusyon dyan eh. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.